taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa, ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo, tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, Trending and Bara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong lugdo para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa.
1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito pong programang Lunas, isang oras na discussion, ang talakayan po sa kalusugan. Kasama po ninyo Cheska San Diego, Bobadilla. Kapartner po natin sa discussion ngayong gabi, ang Dave & Ben Enterprises Corporation. Sila po naghahatid sa atin ng food supplement na R3 at Memo Plus Code. Kung may mga katanungan po tayo sa magiging talakayan, may hotline number tayong gagamitin. Mamaya i-announce po yan ng ating mga kasama. At isang representative po mula sa Dave & Ben, ang ating kasama sa loob na isang oras. Kasama din natin ang ating medical doctor. Siguro unahin ko na si Sir Boyet, kasama po natin para maibigay na rin yung hotline number. Ang representative po natin mula sa Dave & Ben Enterprises Corporation. Sir, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Cheska. Of course, sa mga nakikinig sa programa po natin at sa ating pong guest doctor, magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan. Kasama din po natin para pag-usapan itong ating topic na feeling ko marami makaka-relate eh. Mas kakaunti yung, hindi ako sure kung may nakukumpleto pa ba ang tulog ngayon dahil yan po ang ating pag-uusapan ngayong episode na ito. At isang neurosurgeon ang kasama po natin para talakayin ang topic na yan. Si Doc ay isang diplomate po ng Philippine Board of Neurological Surgeons. Fellow din si Doc ng Academy of Filipino Neurosurgeons and Asia Congress of Neurological Surgeons. Ang clinic ni Doc ay 3. Dahil sabi niya kanina habang nagpe-prepare kami, kapag mas marami pa, lalo nang magkukulang ang tulog. Ang clinics po ni Doc, St. Luke's Medical Center sa Quezon City, meron din sa St. Luke's sa Global City sa Taguig, at sa The Medical City sa Pasig. Doc, magandang gabi sa iyo. Kasama natin si Dr. Roderick Bongcasis. Good evening, Doc. Yes, good evening, Cheska. At siyempre, narinig ko na naman ang aking paboritong profesor, no?
si Professor Benesa, magandang gabi po sa inyo. At siyempre sa lahat na nakikinig sa atin, good evening po sa inyo. Sana marami kayong matutunan sa ating pag-uusapan ngayong gabi. Ayan. At sana yung mga nakikinig sa atin, good ang inyong evening. At kamusta po ang inyong tulog? Kayo ba ay kulang sa tulog today? Marami ang makaka-relate sa ating talakayan, Sir Boyet and Doc Bong. Siguro, Sir Boyet, bigay po na natin yung ating hotline number para dun sa mga puyat. Para makapag-text sa atin, Sir. Yes. Oo nga, ito po yun. 0917-32-33-216. Pwede nyo ring hanapin ang Facebook page ng ating kapartner na food supplement sa talakayan ngayon, yung Memo Plus Gold, para habang nagdi-discuss, may maisip kayong question, i-PM lamang po doon sa kanilang page, Memo Plus Gold, at tatalakayin natin yan sa loob nga po ng 1 oras. So hindi na natin patatagalin kasi nga kulang ang tulog, minsan ang temper, Doc, apektado, at saka yung comprehension, di ba? Apektado kapag kulang sa tulog. Dok, i-discuss nga natin ito. Very timely itong mga ganitong topic, Dok. Yes, paano kasi, yun nga, isa sa mga bagay na hindi natin pinapansin yung pagtulog natin. Pero kapag sa average na tao, ang tulog nila, sinasabi nga kadalasan, is almost 1/3 of their day. Ibig mo sabihin, isipin mo, ganun ka-importante ang tulog na 1/3 ng iyong araw, 8 hours na halos yun, kinakailangan matulog ka. So it is an integral part of your daily routine. That is sleep. Pag nakita natin sa mga baby, natutulog yan. Minsan halos buong araw na nga, di ba? 12 oras. 11 hours pag baby because they need it more. They need their brain to be able to develop better. Kaya ganyan matagal. Pero pag ikaw ay early in your childhood na, pumapasok ka na, o kaya ay teenager, early adulthood, usually 8 hours of sleep would be kind of average. Ngayon, pagka nagkakaedad na, hindi ko na lang sasabihin kung sino, Cheska, ang nagkakaedad, no? Nababawasan pa yan. Mga nasa 6 hours na lang. Yung aking ang nanay, nung nabubuhay pa yung nanay ko, utang na loob. Matutulog daw siya na maaga para daw makapagpahinga mabuti. Maganda nga naman yung logic, di ba? Para makapagpahingang mabuti. Matutulog yun alas 9 ng umaga. Ng gabi. Pero gigising naman, alauna, alas 2 ng umaga. Kaya pag sinabi mong pupunta ako dyan ng maaga at hindi ka pa dumarating na alas 5 ng umaga sa kanya, tanghali ka na pala pupunta dito. So notice how short her sleep was then because sa tao, sa mas matanda, mas konti ang tulog nila na kailangan at hindi talaga sila makatulog ng matagal dahil kasi nababawasan yung ibang chemicals sa brain natin. Hindi ko na lang masabi sa inyo na dahil kasi iba-ibang chemicals ito, kaya yung kanilang sleep requirement becomes shorter and shorter. Pero hindi nangangahulugan na yon ay hindi enough, yung maigsing tulog. Ang pinaka-importante kasi sa tulog, hindi lang yung haba. Ang importante sa tulog is yung quality of sleep. Balisa ba ang iyong tulog? Pagising-gising ka dahil ikaw ay may iniisip. Tumataas ang presyo ng gas. Pwede rin bumaba. So lahat iniisip mo. Bababa ba ang presyo ng kuryente ko? Iniisip mo yon. Nakahiga ka. Nakikita mo na hindi ka makatulog completely. Kaya dahil doon, hindi maganda ang tulog mo paggising mo sa umaga para kang pagod na rin. Because sleep right now, ang alam lang namin, stages of sleep, it is still a great mystery. But there are so many stages in sleep. Hindi buong tulog mo, nananaginip ka. Meron lang yan, part ng rapid eye movement kung kailan ka nananaginip. Pero nasasabi nila na ang pagtulog ay napakahalaga dahil ito ay nakakatulong sa ating utak para, number 1, ikatalog yung mga lahat ng narinig natin, natutunan natin yung buong araw,
At tumutulong rin yan para sa repair ng ating utak, lalong-lalo na ng neurons at saka yung mga axons at dendrites ng ating neurons. At tumutulong din ang pagtulog natin sa pag-eliminate ng toxic substances na nabubuo sa ating utak because of wear and tear of our brain. Nabasa ko nga, Doc, sabi nila, if you lack sleep, yung brain natin is the first and most heavily impacted pag kulang sa tulog. So, ang ano ba, Doc? Ang brain ba natin, pag natutulog tayo, nagre-rest rin ba siya? O tuloy-tuloy pa rin yung process niya? Alam mo, yung ano kasi katulad sinabi ko, merong non-REM, rapid eye movement sleep, tapos may REM, tapos meron pa mga ibang mga division doon. Sleep is not exactly shutting down, parang computer. Mainit na ang aking, hindi ko masabing desktop dahil wala na desktop ngayon, di ba? Lahat ay laptop na. Di ba napansin nyo yung mga unang laptop umiinit, kaya papahingayin mo para lumamig-lamig. Ang utak natin kapag natulog, hindi naman siya parang laptop nyo na nagsha-shut off completely. It's still functioning. Kaya nga meron rapid eye movement, napapansin niya, yung iba galaw ng galaw, because our brain is really functioning. But it is functioning at a different level to help repair itself and to help eliminate yung mga waste products. Bago lang na concept yan, yung pag-eliminate ng waste products. Akala namin lahat yan sa dugo. Yung palang ating utak ay meron ding lymphatic system na hindi itinuro sa akin o okay, medical school dahil akala namin wala niyan. Nandoon lang sa katawan natin. Yung lymphatic system, kasama dyan yung mga kulani natin, yung lymph nodes. Di ba nag-filter yung lymph nodes natin ng mga iba't ibang bacteria, iba't ibang substances para tulungan mag-eliminate niyan sa ating katawan. Yung ating utak pala meron din yan. Fluid that carries waste outside. And it has been proven na yung pagtanggal nitong waste product na ito, nangyayari yan pag tayo gising. Pero mas mabilis ang proseso kapag tayo itulog. Mas maraming natatanggal na waste product. Siguro hindi kasing active ang brain natin kaya hindi masyado maraming waste product. But it has been shown that this lymphatic system is more active when we are at sleep or when we are sleeping. So may kita mo na hindi nagpapahinga ang utak natin. Dire-diretso yan. Kaya minsan, konting ingay lang, gising ka na kagad. Ako, hindi ganon. Lumindol na at lahat. Kung kailan man, ilang linggo na noon lumindol, wala ako namalayan. Ako ay tulog pa rin. No? Unfortunately, may mga taong ganyan. Well, Lalim ang tulog. Oo. Talagang ganon ang ano natin. But it is also something that our body needs. Bakit? Kasi pansinin mo, kapag hindi maganda ang tulog mo, ang bagal ng thought processes mo. Para kang, ano yun? Paano natin sasabihin? Para kang XT. Na, well, yung mga kabataan, hindi na alam ang XT at 80 na computer. Wala na ngayong ganun. Dahil kasi hindi na compatible, hindi na kaya nung processing na yon. Masyado mabagal. Ganun ang utak natin pag kulang sa tulog. Siguro ang long-standing na naiisip nating magiging concern dito ay lalo na nung after pandemic na nauso na ang work from home, hybrid work setup. At sabi nga nila lumiliit ang mundo, may mga business processing na nandito sa atin. So iba-iba na yung pattern ng sleep natin. Wala na tayong sinusunod na 8 to 5 lang talaga ang trabaho. So affected ang sleep, Doc. So iba ba yun sa normal cycle natin na 8 to 5 o tos yung tulog mo ay yung gabi natin versus dun sa iba-iba na. Depende sa trabaho mo o ano yung schedule mo sa trabaho. Yes, napakagandang tanong yan, Cheska. Dahil nga kasi ang sinabi ko lang kanina ay yung hours of sleep. But I also mentioned pahapyaw man the quality of sleep. It just so happens na ang ating katawan ay meron tinatawag na diurnal rhythm. So, sabihin may sariling rhythm ang ating katawan na nare-realize na gabi na.
kahit na hindi ka nakatingin sa bintana, ikaw ay nasa isang opisina na walang bintana, nare-realize mo, ay, sa tingin ko, gabi na. Bakit? Dahil kasi nga parang pagod na ako at gusto ko na magpahinga. And our body has that. But sometimes we also rely on, syempre, yung daytime. No? Ay, wala ng araw, lumubog na yung araw, madilim na sa labas. That helps reinforce yung rhythm natin. Ang problema, kapag nilipat mo yung time na dapat matulog yung katawan, which is in the evening, sa umaga. Kapag ganun ang ginawa mo, makakatulog ka pa rin. Although most people who do that, kunwari araw, tapos panggabi ang kanilang trabaho, ang kanilang tulog ay mas maigsi. And it is not as restful as sleeping at night. Kaya yung stress na sinasabi nga nung mga nasa HR at yung mga tumitingin, mga tao na nagtatrabaho sa tuwing gabi, sinasabi na the stress in the body makes it difficult for them to cope up. Kaya kinakailangan i-rotate na okay, itong 2 linggo na ito, sa gabi ka magtatrabaho, sa umaga ka matutulog, pero after 2 weeks, binabaliktad na nila so that the body is able to recover from that stress. It is stressful. Kaya nga yun ang masasabi natin na hindi ka na nakakatulog ng restful, and the productivity, pag palaging sa gabi ka lang nagtatrabaho, ay nababawasan. Siguro merong ibang nakakapag-adjust. Ang clear example na katulad sa amin, sa mga doktor. Meron kasi kaming duty na 24 hours. In fact, hindi 24 hours yun eh. 24 hours, kunwari ngayon, no? Tuesday, mag-duty kami. Hindi naman matatapos ang duty namin Wednesday na umaga. Dahil kasi Wednesday na umaga, may trabaho pa rin kami hanggang Wednesday ng 5:00 ng hapon. So halos 12 hours na naman kami magtatrabaho. So yung 24, to be very honest, it's 36 hours. Sa Pilipinas, ganun pa rin. May duties pa rin ang mga doktor na ganun. Nurses also go on duty like that. Sa Amerika and first world countries, hindi na sila nag-duty ng ganun. 12 hours ang maximum ng isang duty. Kapag ka nag-extend ang isang hospital ng duty ng isang doktor, ginawa nilang 16 hours or even 24 hours at nalaman yan ng hospital board nila, mumultahan yung hospital. Ganito na ka-strict because it has been shown that for people who do not sleep enough, the error and the capacity to be able to analyze becomes less and less, and error is more obvious ngayon. Mas dumadami, error prone nga sinasabi nila sa English, ang isang taong kulang sa tulog. Ito kanina minention mo about yung pag natutulog tayo, sabi nyo yung waste product ng brain na ano natin na at least na tatanggal niya. So, yung ba Dok, pag sabihin natin kulang ka sa tulog, will it cause a permanent brain damage? Halimbawa, kung talagang matindi na at talagang very chronic na, will it cause permanent brain damage? Okay. Talagang pahirap ng pahirap ang ating katanungan. Aling Cheska, ito naman si Professor ay mas mabigat. Okay? Well, yes in a way. Bakit yes in a way? Because we're not 100% sure that that will happen. Pero ito yung masasabi natin na meron tayong waste products na protina. No, ang tawag nga natin dito ay amyloid B or amyloid beta. Ito ay protina na nade-deposit sa ating utak. Kapag ikaw ay tama ang tulog mo, very restful, yan ay natatanggal ng tinatawag nating lymphatic system. But you have to remember na yun nga, yung beta, kasama na rin yung tau, no? You have to remember that these proteins are also the culprit for Alzheimer's disease. So, yung sabihin, kapag yung deposit na yun ay hindi mo na process at hindi mo natatanggal, dumadami na dumadami, posibleng mauwi yan sa iyong pagtanda sa Alzheimer's disease.
Ito kasi mga protina na ito ay nakakabara doon sa pathway ng impulse ng ating mga neurons. Kaya hindi makapag-communicate yung mga neurons natin at hindi makafunction na normal ang ating utak. And they're now looking into it na kung talagang tunay nga na ito ay nangyayari. And other than that, yung free radicals also increases the deterioration of our neurons and speeds up neuronal death. Ibig sabihin, namamatay yung neurons natin. Gano'n ba ka-importante ang neuron? Neuron ako ng neuron. Nabanggit na natin ito sa mga ilang mga napag-usapan natin. Ang neuron, ang pinaka-basic na cell ng ating utak. Ito yung nagpa-function sa ating utak para magkaroon tayo ng memory, para gumalaw ang ating katawan, para mag-function ang ating buong katawan na normal. Ganun lang naman ka-importante ang neurons natin. Siguro maganda pag-usapan din natin sa ating pagbabalik yung mga questions na paano nalalaman clinically kung talagang hindi enough ang tulog na nakukuha ng isang tao, kasi may ibang tao naman, Dok, na kahit na sabi nila 4 hours lang, 5 hours lang ang tulog ko every night, parang okay naman ako, wala naman akong nararamdaman na kakaiba or panghina, nasanay na yata ang katawan nila sa ganun. Or yung iba, sobrang haba naman ng tulog na pag hindi daw sila naka 10 hours, kulang na kulang daw yung kanilang Dok, yung kanilang pahinga or tulog. Paano din ba ginagawa yung mga sleep test, yung parang ganun? Paano siya clinically na-diagnose kung may problema tayo sa pagtulog? So sa ating pagbabalik, yan po ang ating tatalakay. Siguro Sir Boyet, bigay muna natin ulit yung ating hotline number kung saan nila din tayo pwedeng i-PM sa Facebook, sir. Yes, Jessica, 0917-32-33-216. Sige, Pwede rin po hanapin po sa Facebook or sa ma-type nyo lamang po yung Memo Plus Gold at makikita nyo na po yung aming Facebook page. Ayun, sa Facebook, hanapin niyo po yung Memo Plus Gold, yung kanilang website, daveandben.com. Tama po ba, sir? Tama yan, Cheska. Ayun. At itutuloy po natin sa ating pagbabalik ito na napaka-timely, interesting na discussion tungkol po sa ating tulog. Isa daw yan sa libre naman gawin, pero parang nagiging luxury na para sa atin dahil marami nga po ang nakaka-experience ng kulang sa tulog. Ito po ang programang Lunas. Babalik tayo matapos lamang po ang ilang paalala. RH number 1. Sobrang hirap nga po mag-champion dito, and kami, privilege po kami na makuha yung mga titulo na pinapangarap ng iba. Siguro dahil sa kahiligan ko sa mga games, kaya hindi ako ngayon. Tsaka na-realize ko na magiging career ko na ito nung time na palaki na siya ng palaki ko. So, like, sobrang dami na nakakilala sa akin. The first thing that stand out to me is obviously the quality. When I came here, even before the tournament started, when I watched them play in practice, I already realized the difference between like PH teams and the other regions that I've experienced so far. Hi guys, this is Team Liquid PH. Please watch our exclusive interview at Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. MBS, trending and para show nakahanda. Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Yan ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Kasama niyo pa rin po Cheska San Diego Bobadilla at nasa linya po natin, kasama natin sa isang oras na talakayan, isang neurosurgeon ang ating doktor na kasama ngayon at representative naman po mula sa Dave & Ben Enterprises Corporation. Sila po naghahatid sa atin ng food supplement na Memo Plus Gold. Ang ating topic ay may kinalaman sa tulog. Sobra ka ba sa tulog? Sapat lang or kulang na kulang ang iyong tulog? Bago tayo dumiretso at bumalik sa ating talakayan, siguro sir, banggitin lang ulit natin daw yung text hotline. Sa social media, paano din daw makakapagtanong, makakapagbigay na mensahe, sir? Yes, Jessica. Text lamang po,
0917-3233-216. Meron po, pwede nyo kayong follow up po sa Facebook, sa Messenger po. Pwede rin. Yung hanging question mo kanina, Cheska, Doc, sabi ng mga iba, paano nila malalaman pag talagang kulang na sila sa tulog? Sabi nila, siguro di lang sila masyadong nakatulog ng ilang araw. Talaga ba, Doc, makikita mo talaga, maapektuhan ba talaga yung function ng brain mo as far as focus and being attentive? Okay, magandang tanong yan. Dahil kasi katulad sinabi ko nga, sa mga doktor, parang ordinaryo lang yung napupuyat. In fact, merong time ako, nung ako ay nagte-training pa lang, para mag-isang neurosurgeon, ano nangyari sa akin? In 3 days, I had a total of something like 5 hours of sleep. So, 3 araw na, 5 oras lang natutulog. Pero nakakatulog ako mga 2 hours, tapos mga 1.5 hours, 1.5 hours. In a span of 3 days. Nag-a-assist ako doon sa isang surgeon na kaibigan ko na kasi patapos na ako noon. Alam mo, tinanong niya sa akin, Bong, natulog ka na ba? Sabi ko, sir, kanina umaga ho, meron ako akong 1.5 hours na tulog. Sabi niya, ang bagal na reaction time mo. So, iba? Parang meron nangyayari sa operasyon, pero bago ako makareact, parang extra slow. Hindi naman sa, di ba? Pag sinabi na, wow, you're so slow. Di ba? Parang mahina ang isipan mo, di ba? Pero ito, parang downloading pa daw. Parang downloading. Oo, di ba? Parang gano'n. Bago mo ma-process. And this is kind of like excessive fatigue na ito Daytime fatigue. Dahil gising ka Nakikita mo yung nangyayari, pero bago ka mapag-react, mahina. So that's one. So ibig sabihin, parang pagod na pagod ka, hindi ka kagad hindi mabilis yung kilos mo, tapos concentration mo, mahina rin. Minsan nga, sinasabi lang, even irritability. Kaya lang, pwede kasi stress yun sa katawan, kaya na rin irritable. Chronic irritability because chronically, kulang ka sa tulog. Frequent headaches, yan palagi sinasabi yan, yung mga migraine sufferers, they know this. Kapag kulang sila sa tulog, mas madaling sumasakit ang ulo nila, mas madalas sila nagkakaroon ng mga migraine. And it has also been proven now that lack of sleep can also weaken your immune system. So, ibig sabihin lahat ito kasama, mga senyalis ito, na malamang magkakaroon ka ng long-term health risk. In terms of function naman ng utak mo, yun nga, katulad sinasabi ko sa iyo, ang bagal. Yun yung sinasabi natin na brain fog, na noong panahon na may COVID, yun ang nangyayari doon sa mga taong may COVID, Nahihirapan sila mag-focus, mahina ka lang memory, tapos madali silang magkaroon ng problema pag may ginagawa. Dahil hindi nga nila ma-process lahat-lahat. And then, katulad na sinabi ko, yung performance level mo in terms of what you're doing. Slower reaction time. And because of that, yung productivity mo, hindi ka nga natulog na dapat mas gaganda. Ang nagagawa mo, mas dumadami. Pero yung productive capacity mo, nababawasan rin. And the other thing that you have to consider is sa mga tao, yung mga driver natin, sa eroplano, yung mga piloto sa eroplano, ito very important sa kanila. Hindi nila pwede kasing hindi sila matulog ng sapat. The micro sleeps na tinatawag natin, yung alam mo parang gising ka, napapikit ka lang sandali, akala mo sandali lang, yung pala ilang minuto ka nang pumikit. Kung ikaw nagda-drive, mababangga ka na. Sa eroplano, kapag hindi mo nakita na merong nangyayari sa eroplano because of that micro sleep, just for a few minutes, can lead to disaster also. So, ganun ka-importante ang tulog natin. Na pag kinulang ka sa tulog, hindi lamang na mabagal ang reaction mo, kundi pwede pang maging disaster, hindi lamang sa iyo na kulang sa tulog, pati na sa mga kasama mo kung ikaw ay nagda-drive. Yun ang pinakamatindi sa lahat. May mga ilang mga questions dito, sir, na babanggitin tayo, Doc, para dun sa tanong ng ilang mga listeners natin. So, Doc, sabi mo kanina humihina yung response time, no, Doc? Pero yes, kung
i-measure o i-observe, yung paghina ng mismong memorya ng isang tao, affected ba talaga? Kasi may nag-text din dito, bukod daw doon sa napapansin niya na paghina ng memorya, meron pa siyang thyroid problem. May connection ba ito sa utak? Tanong ni Edeline ng Quezon City. Yes, oo. Pwedeng ma-compound. Dahil kasi nga kulang ka na sa tulog, tapos may thyroid problem ka. Para doon sa hindi nakakalam, ito yung organ natin na nasa harap ng leeg natin. Na kapag lumalaki, parang bosyo ang tawag sa Tagalog. Ito ay thyroid. Ang thyroid natin, ito yung nagko-control ng metabolism ng ating katawan, pati na ng ating utak. Kaya pag may thyroid problem ang isang tao, pwedeng isa sa mga symptoms ng kanyang thyroid problem ay medyo mahina ang kanyang concentration, mabagal ang kanyang utak dahil nga hindi masyado maganda ang metabolism ng kanyang katawan at ng kanyang utak. So very important ang thyroid. Isa yan sa mga unang tinetest namin kapag ang isang tao ay nagre-reklamo ng pagiging makakalimutin niya. Dok, pagsamahin ko itong dalawang question. Isa galing sa Pampanga. Ang tanong niya, ang sleep apnea ba, Dok, pwedeng masabing kulang sa tulog? At pwede bang gumaling ang sleep apnea? Yung isa naman, Dok, tanong, pag humihilik ba, ibig sabihin malalim ang tulog? Gandang tanong yan. Dahil kasi nga sa atin, sa Pilipinas, pag humihilik, parang ang feeling natin ay malalim ang tulog. Tama? Pero masarap yun ang tulog. Oo, masarap ang tulog. Ang lakas nga ng hilik ni mo eh. Parang ang lalim ng tulog mo. Hindi, it does not necessarily mean na kung humihili ka, maganda yung tulog o malalim ang tulog. Bakit? Dahil kasi ang paghilik, it's something that happens to our, hindi ko masabing body, dahil may kinalaman lang dito sa upper airway. Minsan, yung dila at saka yung laryngeal area natin, dito sa may bandang lalamunan, ay bumabagsak. So kapag nakahiga ka na nakatihaya, babagsak, kaya gumagaralgal pag humihinga dahil nagbabibrate yung mga yon. Yung iba nga, humihinto ang paghinga dahil yung dila umaatras at nababarahan yung buong dinadaanan ng hangin. Kaya masama yon. Kaya yung iba, pag biglang inuubo, tapos nagigising sila. Para yung dila nila ay ma-cough out, ika nga. Kaya yung iba, para hindi mangyari yun, ang ginagawa sa iba, pinapatagilid. Matutulog ka on your left side. Sabi na, left side daw pinakamaganda. And pag pinansin mo, yung mga taong gano'n ang ginagawa, hindi na sila humihilik ng gano'ng katindi. Pwedeng merong konti, but very little. Yon ay isa sa mga paraan para mas gumanda ang tulog. Pero kapag talagang hindi na nawawala yung paghilik, mas maganda kumonsulta ng mga espesyalista. Baka nga meron ng susunod na tanong, nagkakaroon siya ng sleep apnea. Kaya siya humihilik. Napapansin nyo sa ibang tao humihilik, di ba? Ganyan. Tapos biglang hihinto. Humihinga pa ba? Minsan sleep apnea pag hinto na ganun. Tapos, hindi, yung pala, kumuwala ng buwelo dahil kasi yung susunod nila. Di ba? Ganun na nangyayari. Madalas yun. But that's correct. Dahil kasi huminto sila ng paghinga. May sleep apnea. Kapag ikaw ay may sleep apnea, ibig sabihin huminto yung paghinga mo, bumababa ang oxygen ng iyong katawan at pati na ng iyong utak. At ito ay pwedeng makasama. Sinasabi rin ng mga eksperto. Isa pala ako doon sa eksperto, okay? Na ang sleep apnea, kapag masyadong matindi, pwedeng maging dahilan kung bakit magkaroon ng stroke. Dahil kasi masyadong mababa ang oxygen sa kanyang utak. Natutulog ka, hindi makareact normally ang iyong katawan. And that is something na problematic. Kaya nga pag ikaw ay magpapa-sleep study, hindi ka lang oobserbahan kasi habang natutulog. Lalagyan ng mga kuryente, nakadikit sa iyong ulo, kuryente para makita ang wave pattern ng iyong utak habang ikaw ay natutulog. At hindi lang yon.
pati na ang paghinga mo, pati na ang iyong heart rate, pati na oxygen level mo habang ikaw ay natutulog, kinakailangan tingnan nila para mako-correlate nila lahat ito kung meron nagiging problema habang ikaw ay natutulog. Kung ma-observe natin, Doc, no, halimbawa, hindi talaga tayo pwedeng matulog oras ng trabaho or talagang may tinatapos kang deadline. Kapag ang katawan mo ay nagre-ready na matulog or inaantok ka na, napapansin mong bumibigat yung hinga mo eh. Yung parang bumabagal siya, bumibigat din yung pakiramdam mo, bumibigat yung mata mo. Yung ganito ba na pagpipigil ng antok, okay lang kung may deadline ka, pero kung on a regular basis siyang nangyayari, anong effect nun, Doc? Yan ang ano. Because then the person will be in constant stress. He will be perpetually tired, persistently tired. Tapos yung mabagal, low energy, low bat, no? Sa mga terminology ng kabataan ngayon, bakit ka ganyan? Low bat ka na ba? Paano ka magiging low bat? Alas 9 pa lang na umaga. Dapat kakagising mo pa lang. So it's something that happens, no? Kaya minsan sinasabi nga nung iba na kahit na natulog na sila, paggising nila, pagod na pagod pa rin sila. Because the quality of the sleep that they have is not good. And therefore, their body, hindi kakayanin ng katawan nila. Kapag ganun ang nangyari, on a constant basis, nasabi ko na nga sa inyo, pwedeng bumaba ang kanyang immune system, magkakaroon din ng mga hormonal changes sa kanyang katawan because yung cortisol level na supposed to be for fight or flight lang dapat palaging mataas. And once your cortisol level is always high, diyan na nauwi yung palaging mataas ang blood sugar mo, minsan ay nagiging diabetic na isang tao. Pag diabetic ang isang tao, alam natin ang maraming consequences yan, kasama na rin dyan ang pagbara ng kanilang mga ugat. Kung mataas palagi ang cortisol level mo, yung for fight na hormone natin, tumataas din ang blood pressure natin at marami ding masamang na idudulot na bagay sa ating katawan, ang hypertension. Again, pwede mauwi sa stroke, pwede magdugo ang utak, lahat-lahat ito. But the one thing that is constant here is it increases the wear and tear of our body and our brain. And this leads to failure of our brain eventually. Pwedeng, yun nga, merong depression dahil kasi pagod na pagod ka palagi. Pwedeng masabing babagal ang iyong thought processes. Pwedeng magiging makakalimutin ka. And eventually, yung functional level mo will really go down na maaapektuhan na yung buong buhay mo. Kaya hindi natin pwede pabayaan itong mga ganitong bagay. Once, twice, pwede. Pero kung palagi na lang ganun, it is never going to be good for your body and it will definitely not be good for your brain also. Eto, Doc, mukhang related itong tanong. Sabi ni Jessa, call center daw siya, nag-work. Pero pakiramdam daw niya, nung matagal siya nag-call center, mas nagiging makakalimutin siya kumpara sa dati. May connection ba raw yun sa night shift? Yung tanong naman, Doc, ni Rolly from Cebu, parang pareho eh. Ang kalidad ba ng pagtulog sa hapon, pareho sa gabi? Okay, magandang tanong yun. Katulad na banggit ko kanina, yung pag na-night shift mo, tapos matutulog ka sa umaga, kadalasan mas maigsi. Very few people can last 8 hours na natutulog while it's daytime. Dahil kasi it goes against our own diurnal rhythm. Dapat gising ka pero natutulog ka dahil kasi nagtatrabaho sa gabi. And that might not be very good. And the other thing that also points to it not being good is for migraine sufferers. Madalas pag ganito ang ginawa nila, dumadalas, pangit sabihin, madalas na pag ganito ang ginagawa nila, dumadalas din ang kanilang migraine attacks. Ibig sabihin may nangyayari sa ating katawan. But unfortunately, hindi natin kasi pwedeng sabihin na hindi tayo magna-night shift kung gano'n ang uri ng ating trabaho. The only thing that we can do is try to adapt and know that it is temporary. Ibig sabihin, hindi naman habang buhay, habang nagtatrabaho ko dyan, night shift ka na lang palagi. Yan ay nagro-rotation kayo.
Bakit niro-rotate? Even abroad, yung mga ganitong trabaho, nagro-rotate sila. Why? Because they know that it will have a chronic effect on the health of the person kung palaging sa gabi siya nagtatrabaho. And because of this, they rotate it and they found out that the person can be happy, will be able to rest, and will be able to recuperate better once they do these things. Kaya doon sa dalawang tanong, makikita nyo na siyempre part ng trabaho natin. Pero hindi nangahulugan na dapat gawain mo palagi. Ang problema natin kasi sa Pilipino, lalo na sa lalaking Pilipino, macho kasi tayo. Kaya ko to. Wala ako hindi kaya. And then in the long run, doon lang mapapansin na yung suffering ay hindi talaga tunay na physical. It is internal, including our brain. Yun ang mas mahirap. There are several things na pwede natin gawin. Matuto tayo ng microsleep or power sleep na sinasabi. Diba, matulog ka ng 4 oras, okay, gising ka, tapos tulog ka ng 30 minutes, tapos gising ka ulit, tapos 30 minutes, and this can rejuvenate your body, and that might be good. But the other thing that you have to remember also is, you have to be able to get the right nutrients. Yung iba, umiinom ng alcohol sa umaga para makatulog daw sila during the day. Yes, that might be helpful, but remember, drinking alcohol does not equate to good quality sleep. Hindi porket lasing ka o nakainom ka ng alcohol, natulog ka, maganda na yung tulog mo. Meron mga tao na kapag nakainom na alcohol, makakatulog nga sila, balisa naman ang tulog, hindi dire-diretso. Masama rin yung effect na yan. Kaya the best thing that you have to do is to be able to eat properly. Get the right nutrients and even get the right vitamins and supplements to be able to cope up with this temporary stress na nangyayari sa iyong katawan. Dok, may ilang mga nagtatanong dito kung ano daw yung pwedeng inumin. Ang napapansin ko, ang common sa kanila, Sir Boyet, yung meron silang pre-existing condition. So, baka daw yun din yung pinagmumulan ng pagpalyaw, paghina ng memorya nila. May mga diabetes, hypertension, may isa pa dito. Laging puyat kasi nagre-review daw siya for board exam, may mga ganun, Dok. Ang common na tinatanong nila, may pwede bang inumin vitamins, ang term na sinasabi nila, para matulungan sila na hindi mag-deteriorate yung kanilang memory function or brain function kahit na palagi daw kulang sa tulog. So. Yes, Cheska, meron naman eh. Katulad na sinasabi ko, other than the food that we eat, yung mga colorful, leafy vegetables na maraming micronutrient, you can also take additional vitamins. Yung sinasabi natin na antioxidants. And what are these? No, ano ba itong mga antioxidants? Vitamin C is one of them. Vitamin E is another one. Ito ay nakakatulong sa wear and tear ng ating katawan. Vitamin B complex 1612 is also important dahil ito ay nakakatulong sa mga nerves natin, pati na sa mga axons at dendrite ng ating neurons. At meron din bacopa na sinasabi. Bacopa is a plant. So marami siyang ingredients, no, sa loob na yan. And it has been proven that the ingredients of this plant can help our brain normalize itself in terms of neurotransmitters, pati na yung mga neurons natin, dendrites natin, and it also helps in terms of antioxidant effect nito. So ibig sabihin, isang klase ng halaman na ngayon ginagawa na ring supplement, no, capsulized form, na nakakatulong pala sa ating katawan at lalong-lalo na sa ating utak. So lahat ito. And you have to also take your medicines. Kung ikaw hypertensive, ikaw diabetic, may thyroid disease ka, inumin mo yung gamot mo para magamot, para mawala yung problema mo or makontrol yung diabetes mo or hypertension. Dahil kung supplements lang naman inumin mo, hindi makakatulong ito sa mga sakit na merong ka na. So sa lahat ng ito na diniscuss ni Doc, baka mayroon pang mga karagdagang questions yung mga listeners natin, like ano ba yung halagahan ng power nap? Pwede ba, Doc, daanin ko na lang sa power nap at yung mga iba pang mga concerns nila tungkol sa kanilang kakulangan sa pagtulog. Doc, maya-maya, announce mo natin yung inyong clinic schedule. Sir, saan sila pwedeng magpadala ng questions kahit natapos na tayo sa ating discussion?
Yes, Cheska, pwede sila mag-text sa 0917-32-33-216. Sa mga detalye naman tungkol sa ating katuwang na food supplement, Sir Boyet, ano po yung ating mga information? Yes, Cheska. Sa mga medyo magiging makakalimutin na ho at kailangan ng konting tulong para pagbutihin ang kanilang memorya, pwede kayo mag-take nitong Memo Plus Gold. Meron po siyang tagline na Bacopa Monnieri po. Concentrated extract. Kasi minsan yung mga iba po sinasabi, ang laman nila mas mataas, 500 milligrams or mas ma-higher pa. Pero po ang Memo Plus Gold po, ang tagline niya is 125 milligrams ng concentrated po. Bacopa Monnieri extra. Ika nga po, ito yun ang pinagpigaan. Concentrate na po yun. Kaya mas maganda po, mas epektibo po ito pag ating iniinom araw-araw. So pag medyo nagiging malilimutin na ho tayo sa ating mga ginagawa, medyo kulang na rin tayo, hindi tayo masyadong focus o kulang na sa mga estudyante po na medyo hirap sa pagsaulo or hindi nila agad-agad matandaan kung ano kanilang mga ni-review. Maganda ho mag-take na nitong Memo Plus Gold everyday po for all ages sa ating mga nakatatanda para wag sila mag-ulyanin po ng maaga. 1 capsules to 2 capsules a day. Maganda po yung inumin. Memo Plus Gold everyday po. Kung sila ay talagang kailangan na personal na magpakonsulta, sabihin talaga yung mga concerns. Doc, bigay po natin yung hotline number ninyo. Yes, oo, Cheska. No? Katulad na nabanggit mo na sa 3 klinik ako, St. Luke's Medical Center sa Quezon City, pwede po silang tumawag doon. Ang telephone number po doon is 8723-0101 po, local 2618 po. Ang clinic ko po doon is South Tower 618 sa Cathedral Heights Building Complex. Meron din ako sa St. Luke's Medical Center, Bonifacio Global City. Ang telephone number naman po doon is 8789-7700. Pwede po sila magpo-connect sa MAB Room 1207 po. At nandoon din po ako sa The Medical City sa Ortigas. Ang telephone number naman po doon is 8988-7000. Pa-connect lamang po sila sa Room 307 sa Mati. Pero kung gusto po nila, ang alamin na lang po nilang number ay yun doon sa Quezon City. Doon po sa 8723-0101, local 2618. Pwede ho sila magpa-appointment doon kahit nasa ampong hospital na gusto lang pumunta para ho mas madalian po kayo. Ayun. At kung may mga karagdagang question, anytime pwede po kayong mag-message doon sa Facebook page ng Memo Plus Gold o kaya po mag-text ng inyong katanungan sa 0917-32-33-216. At kahit tapos na po yung ating talakayan ngayong gabi, anytime pwede po kayong mag-follow up ng inyong mga question, magbigay ng mensahe, magpadala ng mensahe doon sa ating mga binanggit na communication channel. So once again, Doc, maraming salamat at alam ko marami pang tanong yung ating mga listeners pero valuable yung mga napag-usapan natin ngayong episode. Thank you, Doc. Thank you very much, Jessica. At thank you very much din sa ating professor, kay Professor Boyet Venesa po. Sir Boyet, maraming salamat din at magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat, Jessica. Sa inyo po, Dr. Cassis, sa mga nakinig po sa programa ngayong gabi. Naway marami kayong natandaan. Sana po ay makumpleto nga po natin ang ating tulog. Kahit gano'n man kabisi, sabi nga ni Doc, kung palagi na pong ganyan ang nagiging pattern, hindi po magandang epekto sa ating kalusugan at sa ating brain function. Naging katuwang po natin ang Memo Plus Gold ngayong episode na ito. Nakasama niyo rin po Cheska, San Diego, Bobadilla sa programang Luna. Susunod na po ang programang Lunas Extension. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Ang DZRH Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang